Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod, Rondy TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Konfirmado na ang sasakyan na ginagamit ni Catherine Camilon, itong Nissan Juke mga kababayan, ay nanggaling nga ito kay Police Major Alan De Castro. Ayon sa ina ni Catherine Camilon mga kababayan, nung una ay sinabi ni Catherine Camilon na hiram lang daw ng kanyang kaibigan pinagamit. Pero nga kalaunan ay nalaman din niya na yung sasakyan na yun ay nanggaling nga kay Police Major Alan De Castro. Ibig sabihin mga kababayan, nagsinungaling si Catherine Camilon sa kanyang mga magulang mga kababayan para itago ni Catherine Camilon ang relasyon nila ni Police Major Alan De Castro. Yun ang ano mga kababayan, huwag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duguan, pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismong yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman hong ibig ko sabihin yun ho talagang mismong nakita na, yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon, ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Aha. And, kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. siyempre, ako ho, bilang ina, kami Apo. bilang pamilya, sobrang masakit po sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Aha. Pero wala ho akong mismong, dahil ako ho, talaga hanggat maaari, pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Talaga kung tinatanggi ko ho sa isip ko, sa puso ko na hindi ho yun aking anak. Nanay Rosario, maipagparito ko, maitanong ko sa inyo, kailang gahon ninyo huling nakausap, personal man o sa telepono, ang inyong anak bago ho siya nawala? Bali yun October 12 na umalis siya dito noong hapon. Bali nag-unang nag-text pa ho siya sa akin noong mga bandang 7:26 po yata yun ng gabi na sinabi niya nandun siya sa Centro Mall. Yun lang ho, tapos nag-reply ko lang ako sa kanya ng okay. Tapos, noon ng mga bandang 8:30 ng lampas, ang gabi din yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung sabi niya nandun siya sa park ng nasa Petron gasoline siya na nakapark, may hinihintay siya na kasama niya. Na yun ho yung huli naming Pag-uusap. Pag-uusap sa telepono. Aha. Binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park. Yung gabing yun, may binanggit ho talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko ho matandaan. Pero ang sabi niya ho sa akin, ang sabi niya sa akin, babae. Na yun at tinanong ko kung sabi niya, yun din ang nakakasama ko sa quarter. Dahil yun nga hong lagi niyang paliwanag sa akin ay nandoon sila sa quarters ng Balisong Channel. Yun ho ang excuse niya pag ho siya'y nakikita dito sa bahay. Ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station ho yun sa Batangas City na naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya'y nagpapaliwanag sa amin na siya aalis at doon ang punta, naniniwala naman ho kami. Okay.
Bukod ho sa inyo, mayroon bang nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang pagkakasabi ho ng kaibigan niya sa amin, nung oras na hinahanap na ho namin si Kat, ay tumawag ho muna siya sa aking panganay na anak sa ate ho ni Kat. Tapos ang sabi niya, meron ho daw siyang sasabihin importante. And then pagkatapos ho noon, parang sa text message na lang ba kayo siyang nakausap? Sa messenger na lang ho sila nagkausap na nagsabi ho yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitain. Wala siyang ibang kinikita kung hindi yan. Yung sinabi hong suspect na yan. Oo. Yung barkada niya ang kumontak sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Okay, na sinabi ng kaibigan niya na walang kinikita yung inyong anak kundi yung pulis na suspect. Aha. Nay, hindi na ako mahihiyang magtanong sa inyo. Ano ba ang pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi? Nung una, wala ho kaming alam dahil wala hong sinasabi sa amin ng aming anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Noong araw, nung gabi ho na hahanap kami dahil nagposto sa Facebook ang aming panganay, ang ate niya na nawawala. Nasaan ka ba, Catherine? Tapos nagtawag nga ho yung kaibigan niya na ang sabi ho ay nag-message sa akin, parang meron ho silang conversation ng aking nikat, yung kaibigan niya na sinabi dito kay King na ito ang kanilang sitwasyon pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na message. Hindi ba parang yung message, nagpapalitan sila, uusap sila sa iMessage ba yun? Na yun ho, yung tinukumpuni ng aming anak doon sa kanyang kaibigan, yung kanyang kasaysayan doon sa Batangas, kung siya napunta doon, kung sino ang kanyang kasama, kung ano ang kanilang gayon. Yun parang doon siya. So may kinukwento si Kat doon sa kaibigan niya, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect? May mga picture ho na isinisend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkasama sila. Apo. Ganon. Meron bang nababanggit nung sa kaibigan o sa inyo o sa isa man sa inyong pamilya na sa kanilang relasyon may pag-aaway sila, nagkakasakitan ba sila, anong mga pahiwatig tungkol diyan? Minsan ho, nung nakausap namin, yung kaibigan niya, parang may nakwento ho siya na, nagkwento nga ho daw si Kat sa kanya na parang, nagkukwento na parang siya sinasaktan, ganoon, nag-inahod sa kanya ni Kat, na pag sabi ko naman minsan, nung sa bahay, may inano din naman yung pasa, pero hindi naman ho yung mismong marami na. Siyempre, kung yun ho naman sobrang dami na siya may mga ano-ano. Pagtatanong ako, meron din ho siyang ipinakita sa akin, yung aking anak, na sabi meron akong pasa, hindi ko alam kung saan nadali. Yun ho ang sabi niya. Saan parte ng katawan siya may pasa? Hindi ko na ho, sir, tanda Hindi ko na ho tanda na basta ang tanong lang ho niya sa akin, ang sabi niya sa akin ay, saan kaya rin nadali? Yun ho ang kanyang ano sa akin. Siyempre, wala naman nga ho siyang sinasabi na, ito, may nananakit sa akin ganito. Wala naman ho siyang sinasabi dahil wala naman ho sinasabi sa amin kahit ano. Pero sa inyong pag-uusap bilang mag-ina, nag-open ba siya ng tungkol sa relasyon niya doon sa pulis? Wala ho, sir. Wala ho talaga. Wala siyang inaamin. Kung sa kanya ho kay Kat ho talaga, wala ho talaga kaming alam. Hindi rin ho ninyo siya tinanong, ano ba Catherine nitong nababalita? May relasyon daw kayo ng pulis. Wala kayong natanong na gano'n? Yun yung balita na ika nga, hindi pa nasasabi sa amin nung kaibigan ni Kat. Wala ho talagang nagbabalita sa amin na ganito, may nababalita kaming ganyan si Catherine. Wala naman nakakarating sa amin na gano'n eh. Dahil siyempre, kung meron pero minsan nagtatanong din ako kay Kat. Apo. Sabi ko, wala ka bang boyfriend? Wala ka bang kinikita pag napunta ka sa Batangas? Minsan ko na ho yung naitanong sa kanya, wala ka ba akong kinikita pag napunta ka sa Batangas? Nagtanong, ang sagot niya ho lang sa akin wala. Sino kikitain ko? Di siyempre yung mga kasama ko.
Yan ho ang naging ano niya sa amin eh. Yan ho lagi ang sagot niya sa amin eh, na kahit na nga minsan, ba't ka ba, iisipin niyo, ba't ka ba nandoon? Eh di no, may sinasabi siya na gano'n, may Apo. excuse siyang sinasabi sa amin. Hindi no kami pinanigyan. Kumbaga na, may tiwala naman kayo sa inyong anak at kung ano kanyang sabihin, ginagalang ninyo, tire-respeto. Sapagkat siya rin naman ay nasa edad na. Oo, yun ho ang aking katuwiran eh. Ako ho, sabi ko sa kanila, kahit ho dito sa aking panganay, kayo ay may sapat ng edad. Apo. Para hindi ninyo naman kung ano ang inyong ginagawa. Kaya nyo nang magdesisyon para sa inyong sarili. Kaya ho ako'y naging maluag na sa kanila. Aha. Lalong higit kay Kat dahil ang sabi ko ho, alam ko naman na may kakayanan siya para gawin ang mga bagay na alam niya. Oo. Sino ba pa ay talagang humanga sa kanyang abilidad bilang ganyan, nakakasali Oo. sa mga ganyan, kasi ang teacher, kaya ako'y malaki ang tiwala sa kanya. Oo. Nay, ano uling tinapos ni Kat? Ano po siya, teacher po siya. Oo, tapos Master na po din siya. oo, tapos siya ay beauty titleist, beauty queen siya dyan sa Batangas sa atin, ano ho? Mahilig ko siyang sumali sa mga pageant eh, kahit saan ho, kahit Oo. hindi naman din medyo pinapalad rin siya. Pero mahilig ko siyang sumali sa mga pageant. Oo. Ito bang sikat ay mayroon hong ginagamit na kulay pula raw ho na CRB? Wala ho, wala ho ang ginagamit niya hong sasakyan. Yun hong kulay gray na yun hong Nissan Juke. Yun hong naka post sa sa Facebook na noon nga hinahanap siya, inilagay ho sa Facebook na yun na sasakyan niya, baka may Apo. nakakakita. Pero wala ho yun siyang pula. Opo. Ano po itong sasakyang ito? Ito ho ba ay nabili niya? Personal ba niya ito? Papaano siya nagkaroon ng Nissan Juke? Kung mamarapatin ninyong masagot itong aking tanong. Nung una ho na inuuwi-uwi niya dito yan, ang excuse niya ho uling sinasabi sa amin, yung paliwanag niya sinasabi sa amin ay, ito ay pinahiram lang. Pinahiram lang ito sa akin. Nung kasamahan ko, Aha. sa dito. Mm-mm. Yun ho, di, siyempre, palitong channel, yun Mm-mm. ho, di yun. Eh di, ano pa ho, kahit medyo meron ho akong tanong, minsan ho, sasagot siya, na parang hindi ho akma doon sa tanong ko. Oo. Eh di ngayon na ho, di noong nagtagal na, nung naiuwi niya, dahil dati ho, iuuwi, tapos ibabalik niya doon, tapos pag-uwi niya, hindi na ho niya uli dala. Apo. Tapos nung may buwan na sinabi na niya na, ito ay nabili ko na, yun ho ang sabi niya sa akin, nabili na daw niya, doon sa Aha. kasamahan niya sabi. Ay tapos, nito nga hong nagkaganito na iyang sitwasyon niya, nasabi din ho sa amin ng kaibigan niya na ito ho daw sasakyan na ito, ay galing mismo doon sa suspect yan. At yun ho ang sabi ni Catherine Opo. na ibigay yun sa kanya. Kanino niya sinabi na yung sasakyang ginagamit niya na Nissan Juke na gray ay galing doon sa suspect? Kanino niya binanggit yun? Sa kaibigan? Hindi mo sa kaibigan, lahat ho ng mga nailabas na mga alam namin na nalaman namin na nagkaroon na may relasyon siya, doon lamang ho sa kaibigan niya. Itong kaibigan ho niya ay co-teacher niya ba ito? Kaklase niya? Kababata niya rin sa inyo? Best friend niya ba ito? Ano ho, parang naging ano niya sa pageant din po. Kapaadyan Sa niya. pageant din po. Yan ang mga kababayan, itong kutsi pala na ginagamit ni Catherine Camilon ay nanggaling kay Police Major Alan De Castro. Yun na nga siguro nalaman ng asawa ni Police Major Alan De Castro na niregaluhan, binigyan ng kutsi mga kababayan. Kaya siguro galit na galit itong asawa ni Police Major Alan De Castro. Yan na nga may nagkomento dito sa ating comment section na ang mga ugali pala ng mga Batanggenyo, pag halimbawa nalalaman na nangagaw ka ng asawa, ay talagang papatayin daw talaga mga kababayan. Nandiyan sa comment section yan hindi kaya talaga itong asawa ni Police Major Alan De Castro ang nag-utos o alam ni Police Major Alan De Castro na gawin ng kanyang asawa. Yan mga kababayan. Yun ang mga kababayan, kung ano man ang inyong mga komento, i-comment nyo dyan sa comment section mga kababayan para pag-usapan natin dyan. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Hindi na tayo magbabasa ng
komento. Shout out na lang tayo. Shout out kay ito mga kababayan. Shout out kay ito si Mundoy ha. Shout out Mundoy. Maraming salamat ha. Narcisa Dinapo, shout out. Sitel Saliha Baguan, shout out idol. Joel Elliot, shout out kay Dionisio Puntod. Marlene Levaton, shout out idol. Hadis Kalar Monigiro, shout out. Joel at Tabaki, shout out. Rodrigo Regala, Ilia Di Mapiod, shout out kay Alejandro Garcia, shout out idol. Kay Robert Ganaban, Robert Tawadan, Sonny Kapingian, kay Miki, kay Saldi Espartero, shout out. Hermisa Ramos, kay Feliciano Umay, kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out Ma'am Joyce. Rodel Flores, kay Dailanrel Bariti, shout out ha. Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan, at sa inyong mga apo dyan, shout out ha. Kay Coco Yore at kay Dion, shout out. Kay Jumidi Salas, kay Caroline Kawakami, shout out. Kay DBB Drama Reacts, Miga shout out ha. Shout out sa iyo Lods Luciana, shout out ha. Juju Junior, shout out. Rosana Swasun Martinez, shout out. Renato Flores, shout out. Christina Siamur. Ano to? Sure yan, mahaba masyado yung apelido niya. Susan Castillo, shout out. Kay Robert Mambaling, kay Caroline Kawame, tapos na. Kay Lods Rosalie Malit, shout out sa iyo Lods ha. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa iyong patuloy na suporta sa aking YouTube channel. Shout out kay Maria Luisa Abrigue, idol, shout out. Ritzy Apirisi Vlog, shout out ha. Shout out sa lahat ng mga viewers o subscriber ni Ritzy Apirisi Vlog. Shout out kay Marlene Libaton, kay Local TV, kay Willa Maghanoy, kay Juanito Pakati, kay Susun Melby, kay Marlon Herodias Ocampo, at kay Rosa Awer Tin Mag, at kay si Diyos ha, shout out sa'yo. Huwag nang ilad ni mo. At shout out kay Idril Manlotak. Yun ang hanggang dito lang muna. Habulatin siya Sinta Labotab. Yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Sunday TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.